Magandang hapon po, 5 o'clock dito sa Pilipinas at ako po ang inyong makakasalo sa ating online prayer ngayong araw na ito. Nabati ko po ang lahat po ng mga Christ Ambassadors, lahat po ng ating mga online prayer partners. Nasaan man po kayong dako ng mundo, nasaan man po kayong dako ng kapuluan ng Pilipinas, kayo po ay aming binabati. Shout out po sa mga Christ Ambassadors, Gapan Outreach sa pamumuno po ni Pastora SL, ni Pastora Lynn at ni Ate Sam at lahat po ng mga leaders. Ganoon din po ay aming binabati ang lahat ng mga Christ Ambassadors, Blessed Pansinaw Outreach sa pamumuno po ni Pastor Rolly at ng ating pong Sister Net at lahat po ng mga leaders doon. Kayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. At bumabati rin po kami ng isang magandang araw sa lahat po ng mga Christ Ambassadors na nasa iba't ibang dako po ng mundo. Sa US, nandun po yung ating Christ Ambassadors group sa pamumuno po ni Ate Gina Torres sa California. Meron din po tayong mga kapatid na nasa iba't ibang dako. Hindi ko man po kayo mabanggit ng isa-isa ngayon, kayo po ay aming binabati. At syempre yung ating main church, at nandun po yung ating mga kasama mga pastor, si Pastor Ray, si Ate Selly, si Pastora Presi, si Pastora Carla, at si Pastora Shirley, at si Kuya Manny. Simulan po natin ang ating gawain. Paki-tag na po ang inyong mga kaibigan. Paki-share na po itong ating panalanginan, itong ating FB online streaming nito para po marami ang makabahagi sa ating pananalangin, lalo na po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maraming po salamat sa lahat ng ngayon ay nakikita ko na po na pumapasok sa ating online streaming. At habang hinihintay po natin sila, tayo po ay dumako na sa panalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ngayong hapon. Patuloy po kami nagpupuri. Dinadakila ka namin sapagkat ikaw ay tunay na tapat, hindi ka nagbabago. Ikaw ay Diyos noon, ngayon, at pagpakailanman. At kung paano ka kumilos sa panahon po ng mga apostol, ganun ka pa rin kumikilos sa aming buhay, sa aming kapanahunan. Kaya ngayong hapon na ito, meron po kaming pagkakatiwala na kapag kami po'y lumapit sa iyo, didinig ka, Panginoon. Ikaw ay tutugon sapagkat kagalakan mo na ibigay lahat ang pangangailangan ng iyong mga anak, ng lahat ng mga mananampalataya at nagtiwala sa aming Panginoon Jesus. Kaya purihin at paralan ka ngayong oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakikita ko po kayo pero hindi ko po kayo ma-shout out sa isa. Alam niyo naman po kung sino kayo at alam din po ng Panginoon na kasama namin kayo ngayon. Sa lahat po ng mga manonood mamaya ng replay, pinabati rin po namin kayo. Paki-share nyo rin po yung ating online streaming nito para lalo po sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at kakilala para po marami ang makinabang sa ating pong ginagawang panalanginan sa tuwing hapon. Pag-usapan po natin ang patungkol sa holiness o kabanalan. Madalas po nating marinig ito. Sa po ng madalas nating napapakinggan sa mga ngaral, without holiness, no one will see God. At ang karaniwan pong pagkakaunawa ng iba dito ay kailangan mong pagsikapan na magpakabanal sa pamamagitan ng iyong pagsunod, sa pamamagitan ng iyong gawa, sa pamamagitan ng iyong pagpapagal at pagsisikap. Usually, inilalagay po nila yung emphasis dun sa believers' attempts o pagsisikap to attain holiness in an effort to see God. Yung pong emphasis, yung pong bigatin ay inilalagay nila dun sa pagsisikap ng isang mananampalataya para po makita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Ito po yung verse na ating pinag-uusapan sa Hebrews chapter 12 verse 14. Sabi po dito, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. So lumalabas po dito, kung babasahin natin ang literal ito, na kung hindi ka magpapakabanal ay hindi mo makikita ang Diyos. Totoo naman po at hindi po nagbibiro ang Biblia that nung sabihin po niya o nasulat doon na without holiness no one will see God. However, ito po yung mabuting balita.
It is not your holiness that qualifies you to see God, but the holiness of Jesus that you receive when you first believe the gospel. So ang kabanalan po na pinag-uusapan dito, yung holiness po ng ating pinag-aaralan dito, ay hindi po yung ating kabanalan o holiness na bunga ng ating pagsisikap. Ang naging dahilan po upang ma-qualify tayo na mamalas ang kabanalan ng Diyos ay ang kabanalan ng Panginoong Yesus na ating tinanggap nang tayo po ay unang manampalataya at magsuko ng buhay sa Kanya. He is the one who made you holy. Kasi hindi po natin kayang gawin na magpakabanal sa ating ganang sariling pagsisikap. So tingnan po natin ang sinasabi ng verse. Notice, nakalagay po dito, sabi po ng verse, follow peace and holiness. So ang pagsunod po sa isang tao ay nangangahulugan po na tayo ay pinangungunahan ng taong yon sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. So we have to follow, when we are following someone, it means that we are being led by that someone with his example. Malinaw po yan, ano? So ang ating pong pagsunod ay sinusundan natin yung leader sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Si Jesus po ang ating halimbawa. Ang ating Panginoong Jesus po ang ating huwaran na susundan kung paano po tayo mamuhay sa kapayapaan at kabanalan. Si Jesus po ay namuhay na may kapayapaan, namuhay po sa kabanalan upang ipakita po niya sa atin kung sino ang Diyos. Si Jesus po ang exact representation ng ating Diyos Ama dahil sila po ay iisa. Ang Panginoong Yesus at ang Ama ay iisa. Ang nakakita at nakakilala sa Panginoong Yesus ay nakakita at nakakilala na rin sa ating Diyos Ama. Hindi lang po na-miss ng mga tao ang tunay na kahulugan ng verse nito sa paniniwalang kailangan magsumikap, magpakabanal upang makita ang Diyos. Kundi, ang hindi nila pagkakaunawa dito, ito po'y umaakay sa mga tao upang isipin na ang kaligtasan ay nakabatay sa ating mga gawa. Na kung hindi tayo magsusumikap, mamuhay na may kabanalan, ay hindi tayo makakarating sa langit at hindi natin masisilayan ng Diyos. Jesus has already shown us what God looks like through His life. Ipinakita na po niya sa atin sa pamamagitan po ng mga Gospels na ating pong nababasa kung ano po ang itsura ng Diyos, kung ano po ang Diyos, kung sino ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang buhay. Kaya po sinabi niya kay Felipe na naghahangad na makita ang Diyos sa John chapter 14 verse 9, when you see me, you see the Father. Felipe, sabi niya, kapag nakita mo na ako, nakita mo na rin ang Ama kasi kami ay iisa. So if we want to see or know what God is like, all we need to do is to study the life of Jesus in the Gospels. Balikan lang po natin, basahin lang po natin yung nakasulat sa mga Gospels. Kasi hindi po itinago ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin ang lahat tungkol sa ating mabuting Diyos. Inihayag po niya. He revealed the Father. Inihayag po niya ang Ama sa kanyang buhay at para po makita ng bawat isa sa ating na mananampalataya ang kalooban ng Diyos. Sabi po sa Juan chapter 17 verse 26 sa Amplified Version, sabi po doon, I have made your name known to them, referring to God our Father. I have made your name known to them and revealed your character and your very self. And I will continue to make you known that the love which you have bestowed upon me may be in them, may be felt in their hearts, and that I myself may be in them. So, makikita po natin dito na dumating ang Panginoong Yesus upang i-reveal, upang ihayag, ipakilala ang Diyos Ama. At yun po yung kanyang ginawa. Kanya kung kilala mo ang Panginoong Yesus, kapatid, kilala mo na rin ang ating Diyos Ama kasi wala po silang pinagkaiba. Hindi po totoo na ang ating Diyos ay isang mabagsik na Diyos, para siyang pulis na naghahanap ng mahuhuli. At ang atin namang Panginoong Yesus ay mabait na abogado na siyang magtatanggol sa atin. Hindi po ganon. Pareho po yung kanilang desire. Iisa po yung kanilang layunin. Ang aklat po ng Hebreo ay isinulat para sa mga mananampalatayang Hudyo, para sa mga Hebrews, para sa mga Jewish believers. Kasi nag-i-struggle po sila upang iwanan, nahihirapan po sila upang iwanan ang pagsunod sa kautusan at sakapin ng bagong tipan ng biyaya ni Jesus. They are struggling with giving up the law and embracing the new covenant. Feeling po kasi nila, they still need for a day of atonement because they were still sin conscious. Kaya po yung Book of Hebrew isinulat po sa kanila
Sila kanila po na mga mananampalataya na sa Panginoong Yesus, mga Hudyo na mananampalataya na sa Panginoong Yesus, pero pilit na bumabalik sa temple worship. Dama pa rin po kasi nila yung pangangailangan sa isang araw ng pagbabayad sala o yung tinatawag sa kanilang sineselebrate na Yom Kippur na sineselebrate po ng mga Hudyo on the 10th day of the 7th month. Ginagawa po kasi nila ito sa pamagitan ng paghahandog. Dahil ang kanila pong point of view o yung kanilang iminamagnify ay yung kanilang kasalanan kasi mga sin conscious sila. Feeling kasi nila sila po yung mga makasalanan pa rin pag meron sila nagagawang kasalanan. Kaya bumabalik po sila sa animal sacrifice sa templo dahil ang nakikita po nila palagi ay ang kanilang pagiging makasalanan. Ang sumulat po ng aklat ng Hebreo ay ipinapaliwanag sa kanila na ang dugo ng hayop ay hindi naglilinis ng kasalanan, kundi tumatakip lang, tinatakpan lang ng dugo ng hayop yung kanilang mga kasalanan. Kaya yung sakripisyo kailangan ulit-ulitin Dapat ulit-ulitin. Whereas the holy blood of Christ did far more than cover them. Hindi lang po tinakpan ng dugo ng Panginoong Yesus. Ang ginawa po ng dugo ng Panginoong Yesus, hinugasan ng kasalanan. The blood of Jesus cleansed the people from their sin. It made them holy and took all their sins away once and forever. Yung pong ang ginawa po ng dugo ng Panginoong Yesus, hinugasan ng kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa Panginoong Yesus, at hindi lang po sila pinatawad sa kanilang mga kasalanan, kundi kinuha na po ng Diyos ang kanilang kasalanan, inilayo po nito sa kanila kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. So there is no longer a need for animal sacrifices because the sacrifice Christ made is eternal. Yung po yung kaibahan, yung pong animal sacrifice ay dapat pa ulit-ulit gawin. Pero ang Panginoong Yesus, minsan para sa lahat yung kanyang ginawang pagliligtas, yung kanyang ginawang sakripisyo. Kanya po yung sakripisyo niya ay pang walang hanggan. Kaya pagkatapos na matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan, sino po ba yung katotohanan? Jesus is the truth. At nagpapatuloy pa rin sa paghahandog sa templo, nasabi po ng Hebrews 10:26, ay wala nang hayag natitira pa. Matapos mong makilala si Jesus at manampalataya sa Kanya, hindi mo na dapat balikan ang paghahandog ng hayang susunugin sa templo. Meaning, hindi ka na dapat bumalik sa kautusan. Wala nang haing may hahandog pa kasi naihandog na ang pinaka-the best na hain, ang pinaka-the best na handog, at ito yung walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang ginawa niyang paghahandog ay hindi lang para takpan ng kasalanan, kundi upang hugasan ito at alisin sa Kanya ay sumasampalataya. So ang sumulat po ng aklat ng Hebreo, mga minamahal, ay hindi po sinabihan ng mga Hudyo na kung ano ang kanilang dapat gawin upang maligtas. Ligtas na po ang sino mang manampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya hindi na dapat bumalik sa kautusan, kagaya po ng kanilang nakagawian na paghahandog ng animal sacrifice sa templo. Because Jesus is the end of the law, sabi po ng salita ng Diyos. He fulfilled the law for us. Yung pong kautusan na hindi natin ma-fulfill, siya po yung gumanap nito. Kaya wala nang dapat pang gawin, kundi manampalataya na lang ang bawat isa at tumanggap ng kanyang regalong katuwiran at tumanggap ng kanyang regalong kabanalan upang makita po natin ang Diyos. Alam po ninyo, ang kabanalan is also a gift. Kung paano po natin tinanggap ang Panginoong Yesus at ang kaligtasan bilang isang biyaya, bilang isang regalo, ganun din po natin tinanggap. In-impart po sa atin ng Panginoong Yesus ang kanyang katuwiran at ang kanyang kabanalan. Ang hindi mananampalataya o tatanggap ay sila po yung walang kaligtasan. Hindi po makakarating sa langit. Kaya hindi nila makikita ang Diyos. So sinasabi po ng verse nito, hindi mo makikita ang Diyos kung hindi ka tatanggap sa Panginoon. Kasi pag tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ay magiging holy dahil ibibigay niya sa iyo yung kanyang regalong holiness. At dahil tumanggap ka sa Panginoon, ikaw ay naging banal, ikaw ay makakarating sa langit at ikaw ay pwede mo nang makita ang ating Diyos Ama. Ang sinasabi po niya, without peace and holiness, sabi po ng Hebrew, no one will see God. Pero hindi po niya sinasabi ito bilang hamon sa mga mananampalataya para pagbutihan nila yung kanilang pagpapakabanal. Kundi sila magpapakabanal ay wala silang kaligtasan, hindi nila makikita ang Diyos. Not at all. Hindi po ganun ang gustong ipahayag ng Hebreo, ang sumulat ng Hebreo. Ang kabanalan po, holiness, kagaya po ng katuwiran, righteousness, ay mga regalong tinanggap
tinanggap ng tayo po ay, mga regalo po tinanggap natin mula sa Panginoong Hesus nang tayo po ay manampalataya sa Kanya. Na-impart po sa atin nang tanggapin natin ng Panginoong Hesus, at nung mamatay ang ating lumang pagkatao, nung tayo po kasi tumanggap sa Panginoong Hesus, may nangyari sa atin eh. Namatay po yung ating lumang pagkatao at tayo po ay nagkaroon ng bagong nature. Nagkaroon po tayo ng bagong pagkatao. Tingnan niyo po sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 24. Ang pamanhik po ni Pablo sa mga mananampalataya, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Kasi wala na po yung luma at meron na po tayong bagong pagkatao. Kaya sabi ni Brother Paul ay magbihis ka na ngayon ng yung bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran. Yung bagong pagkatao mo na tinanggap mula sa Panginoong Yesus, yung bagong nature mo, ito ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, nung tumanggap ka sa Panginoong Yesus, hindi lang kaligtasan ang tinanggap mo, tumanggap ka rin ng kanyang regalong katuwiran, tumanggap ka rin ng kanyang regalong kabanalan. Katuwiran at kabanalan ay parehong regalo na kaloob na tinanggap po natin nang tayo ay maborn again at magbihis ng ating bagong pagkatao. At dahil tinanggap po natin si Jesus sa pananampalataya, tayo po mga kapatid ay naging banal sa Kanya, maaari po nating makita ang Diyos. Yun po yung sinasabi ng verse na ito. Ang mga hindi mananampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus ay maituturing na hindi matuwid at hindi banal, kaya hindi po nila makikita ang Diyos. So, Paul was teaching us that the only way to see God is to see Him as holy. Kapag po binasa natin yung mga sulat ni Apostol Pablo, ang tinuturo pa niya sa atin ay ang tanging paraan upang ating makita ang Diyos ay mamalas po ang Diyos sa kanyang kabanalan. Kasi hindi po natin alam ang kabanalan dahil wala po tayong exact na definition ng kabanalan. Kasi ang Diyos lang po kasi ang tunay na banal. Ang ibig po kasi sabihin ng kabanalan is complete. Kapag ang Diyos ay kompleto, ganap, kaya siya po ay banal. So, ang issue po dito, mga minamahal, ay hindi yung ating kabanalan, kundi yung kabanalan ng Diyos. You cannot see God any other way than perfect holiness. Yung pong kanyang perfectong kabanalan, ay siya lamang po yung nagtataglay nun. Walang ibang paraan upang makita po natin ang Diyos, kundi malasing siya sa kanyang sakdal, sa kanyang ganap at perfectong kabanalan. If you do not understand holiness, you will not understand who God is. Kung hindi po natin maunawaan, kaya kailangan po nating unawain ang kahulugan ng kabanalan. Ang kahulugan po ng kabanalan is complete, ganap. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, kundi ang ating Amang Diyos. At dahil tayo po ay natumanggap sa Panginoong Yesus, tayo po ay naging kawangis ng ating Diyos Ama. Tayo po ay mga anak ng Diyos. As Jesus is, so are we in this world. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Yesus, tayo po ay naging banal na kagaya po ng Panginoong Yesus. Kaya yung pong kabanalan natin na tinanggap mula sa Kanya, ito po yung kompletong kabanalan na ibinigay po ng Diyos at replika ng kabanalan ng Diyos. Of course, sasabihin natin, kung ang pagbabasihan ay ang ating mga gawa ay malayo-malayo tayo sa kabanalan ng Panginoong Yesus. Kanya lang, sa kabanalan po, pag pinag-uusapan ng kabanalan, hindi po pinag-uusapan dito yung ating pagsisikap. Kundi ang pinag-uusapan po dito ay ang regalong kabanalan na tinanggap po natin mula sa ating Panginoon. You will not see or you will not relate to God because God relates to you as a new creation in Christ. Nakikipag-ugnayan po sa atin ng Diyos ngayon, tayo po na mga mananampalataya bilang mga bagong nilalang kay Kristo. Dahil po patay na yung ating dating pagkatao. Patay na po yung dating ikaw, kapatid. Bago ka na ngayon sa harapan ng Diyos. You are now a new creation in Christ. The old has gone and the new has come. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, are you in Christ? Of course, we are in Christ because we are believers. Kung kayo ay na kay Kristo, ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, kayo'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito kayo'y pawang naging mga bago. So, meron na kayo ngayong bagong nature. At yung bagong nature nyo ngayon ay isang nature na banal, isang nature na matuwid, isang nature na ayaw na sa kasalanan. Hindi mo na nature ngayon ang gumawa ng kasalanan, kapatid. Ang nature mo ngayon ay lumakat at mamuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Yung po mga Hebrew believers, they were still sin conscious.
At they found it very difficult to see God as a loving and accepting Father. Nahihirapan po sila na makita ang Diyos dahil sin conscious pa rin po sila kahit sila po ay nananampalataya na. Hindi po nila makita ang Diyos bilang isang mabait, mabuti, mapagmahal na Ama. Nakakulong pa rin po sila sa lumang kaisipan na ang nakikita po at namamagnify ay kasalanan at ang pagsisikap nila na kailangan gawin sa halip na i-focus po nila yung kanilang pananaw, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang tingin sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang tinapos na gawa. Yung po kasing mga tinatawag na trappings of the law, yung bitag ng kautusan. Yun po yung kanilang patuloy na kinakapitan. Ang nagpapalabo po, ito po yung nagpapalabo ng kanilang kaisipan at pananaw sa tunay na Diyos, kung sino ang Diyos. Ang mga tao na mabuhay sa ilalim po ng kautusan ay mananatiling nakakadama ng paghatol, condemnation. Makakadama ng guilt or takot. At dahil iyon ay isa sa mga purposes ng kautusan, ang i-guilt trip ka, takutin ka, at husgahan ka. People who live under the law, kaya mga kapatid, kaya tinuturo natin that sin is no longer our master because we are no longer under the law, but we are now under grace. So the people who still live under the law will always feel condemned and fearful because that is one of the purposes of the law. Ang ginagawa ng kautusan ay i-guilt trip ka, pagiltihin ka para maghanap ka ng makakatulong sa'yo, para ituro ka niya kay Jesus. So, yung mga may guilt trip na ganito, yung mga may nararamdaman na condemnation, na paghatol sa kanilang mga buhay, takot, they really do not understand the love of God. Hindi po nila naunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Kanya nga po si Juan sa 1 John 4:18, na isulat po niya ito He that is afraid doesn't know God. Sabi niya, walang takot sa pag-ibig. Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. So if you live in fear of God, you won't relate to Him as a Father. Kung natatakot ka sa Diyos, hindi ka lalapit sa Kanya bilang iyong Ama. Kasi takot ka At ang takot mo will blind you from seeing Him as He really is. Dahil namumuhay ka sa takot, natatakot ka sa Amang Diyos, hindi mo makikita kung sino talaga siya. Hindi mo mamamalas kung sino talaga ang Diyos na ito. Hindi mo mauunawaan kung sino talaga siya kasi puno-puno ka ng takot sa iyong buhay. Sa halip na palitan mo yung takot na iyon ng kanyang dakilang pag-ibig sa iyo. At po mga taong ito na hanggang ngayon ay natatakot sa Panginoon, hindi nila makikita ang Diyos kung sino siya talaga. Dahil binulag po sila ng kanilang takot. Hindi sila makakapagkipag-ugnayan sa Kanya bilang Ama. Dahil sa kanilang takot na dala na hindi, ito po yung takot pong ito ay dala ng kanilang hindi pagtanggap o pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya hindi nila makikita ang isang banal na Diyos. Dahil nga ang susi doon para ikaw ay makita mo ang Diyos ay tanggapin mo si Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, makikita mo ang Diyos dahil ang Diyos at si Jesus ay iisa. At pag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus, automatic ikaw ay gagawing banal ng Panginoon, bibigyan kanya ng regalong kabanalan, at ito yung paraan para makita mo ang isang banal na Diyos. Alam po ninyo, for every verse that tells a believer to be holy, there are twice as many that teach the believer they have been made holy. Bawat isa pong verse na nag-uutos sa mananampalataya na dapat siya'y magpakabanal, meron naman pong 2 beses na mababasa tayo na tinuturo sa mananampalataya na sila po ay naging banal na. The reason we live holy is that we are holy in Christ. Sabi ko nga po kanina, nature natin yon. Banal ka na dahil kay Jesus. Ang kabanalan mo ay galing sa Kanya. Ito po'y binigay niya bilang regalo at ikaw ay tumanggap at nagkaroon ng bagong nature. So, being holy is living out who you really are, who you already are in Christ. Lakaran mo na lang ngayon. Isapamuhay mo na lang ngayon ang iyong bagong nature. Mamuhay ka na sa kabanalan dahil ikaw ay banal dahil sa ating Panginoong Yesus. You can see God because Jesus qualified you just to see Him, but not just to see Him, but also to know Him.
Makikita mo ang Diyos, kapatid, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus. Kasi, kinwalify ka ng Panginoong Yesus. At hindi ka lang niya kinwalify. Ang ginawa ng Panginoong Yesus, He qualified you, hindi lang para mamalas mo at makita mo ang Diyos, kundi para maunawaan mo siya, para malaman mo kung sino talaga siya. Sabi ng Hebrews 10:10, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Tayo'y pinaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo, minsan para sa lahat, magpakailanman. So yun po yung dahilan kaya tayo naging banal, mga kapatid. Yung pong ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus. Again, if you will note, it has nothing to do with us. It is always about Jesus. Yung pong ibang mga tao, they are motivated to live holy so their prayers won't be hindered. Para tanggapin ng Diyos ang kanilang mga panalangin, ang turo po ng iba, dapat ikaw ay magpakabanal. Holiness is simply an outward expression of the fruit of the Spirit. Alam po ninyo, yung kabanalan, nire-reflect mo na lang ngayon kung sino si Kristo na nasa iyo. Kaya ka lumalakad sa kabanalan kasi meron kang Kristo na nagbago ng buhay mo, na nagbigay sa iyo ng bagong nature. Kaya ikaw ngayon ay namumuhay sa kabanalan. You don't become holy by acting holy. Ulitin ko po, hindi ka nagiging banal sa pamamagitan ng yung pagpapakabanal kasi uulitin ko na naman yung lagi kong sinasabi, hindi mo maaabot yung standard, yung pamantayan ng Diyos para ikaw ay maging banal. Jesus makes you holy. Yun po yung katotohanan. And your part is to mature into what He has already made you. Ang kailangan lang po natin gawin ngayon ay mag-mature po tayo, lakaran po natin, sa pabuhay po natin, yung kabanalan na ibinigay po sa atin ng Panginoong Yesus. Lakaran na lang po natin yung kabanalang tinanggap natin dahil yun ka na, kapatid eh. Yun na yung bago mong nature. Kaya wag ka nang magbabalat kayo pa. Lakaran mo na ngayon kung sino ka. Maging conscious ka lang, hindi sa yung mga kasalanan na nagagawa, kundi maging conscious ka dun sa kabanalan at katuwiran na tinanggap mo mula sa Panginoon. Living holy is true freedom, not bondage. Kapag ikaw ay namumuhay sa nature mo ngayon, sa bago mong nature bilang isang banal, ikaw ay namumuhay sa tunay na kalayaan. Wala ka na sa bondage, wala ka na sa pagkaalipin, kapatid. Kaya yung pagpili po ng kasalanan o hindi pagpili sa kasalanan is better than being a slave to sin. Kaya ikaw ngayon, meron ka ngayong kakayahan upang mamili. Gagawin ko ba itong kasalanan na ito? Hindi na ito yung nature ko eh. Kasi siguradong magre-react ang nature mo kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan. O mamumuhay na lang ako na lumalakad sa espiritu, sa halip na lumalakad sa laman. Mga minamahal, sabi po ng Romans 6:6, we are no longer slave to sin. Hindi ka na alipin pa ng kasalanan. Pinalaya ka na eh. Ito sabi po ng Romans 6:18, we are now freed from sin and became enslaved to righteousness. Ang boss natin ngayon ay ang righteousness o yung katuwiran ng Panginoong Yesus. Wala na tayo, hindi na tayo slave ng kasalanan. Tayo ngayon ay slave na ng katuwiran ng ating Panginoong Yesus. Kaya lumakad tayo doon sa ating bagong pagkatao, doon sa ating bagong nature. So enjoy God's holiness, mga kapatid. You were created to live in holiness and you were created to enjoy all the benefits of that holiness. Kasama po dyan yung prosperity, restoration, kapayapaan, healing, lahat po ng pinagsakripisyohan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagkikisa sa akin. Nawa po yung maikling pagpapaliwanag patungkol po sa kabanalan ay naunawaan po natin ngayong hapon. Subalit kung ikaw, kapatid, ay first time mo na narinig ito at manghang-mangha ka, kasi ang naituro sa iyo, kailangan mo magpakabanal para ikaw ay kalugdan ng Diyos. Ang tinuturo po namin, kaya ka kinalulugdan ng Diyos ay hindi dahil sa iyong kabanalan, kundi dahil sa kabanalan ng Panginoong Yesus na inimpart niya sa iyo. At gusto mong maranasan ngayon itong kabanalan na ito. Gusto mong tanggapin itong regalo ng kabanalan na ito. At dahil ito yung paraan upang makita mo ang Diyos, makita mo ng mukha ng Diyos. Sapagkat kung hindi ka banal, ang sabi ng binasa natin, ay hindi mo makikita ang Diyos. So para makita mo ang Diyos, kailangan ikaw ay banal. At para ikaw ay maging banal, ito ay hindi sa pamamagitan ng iyong ginagawa, kundi sa pamamagitan ng iisang paraan. At ito ay panampalatayanan ang Panginoong Yesus. Tanggapin ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa iyong buhay,
ay magkakaroon ka ng regalo ng kabanalan, ikaw ay magiging banal sa harapan ng Diyos, at ikaw ay qualified na sa kaligtasan para ikaw ay makarating sa kalangitan at para makita mo ang Diyos ng mukhaan. So ngayong hapon, ngayong oras na ito kapatid, ay inaanyayahan kita na magsuko ng buhay. Kasi ang pagsusuko ng buhay ay pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapag pinanampalatayaan mo ang Panginoong Hesus, ikaw ay mababago. Mawawala na yung luma mong pagkatao at mapapalitan ng bagong nature. At kasama sa tatanggapin mong regalo, hindi lang ang regalo ng salvation o kaligtasan, kundi ang regalo ng katuwiran ng Panginoong Hesus at ang regalo ng kanyang kabanalan. Kasama po yan na tinatanggap kapag ikaw ay nagkaroon ng bagong nature. So sumunod ka sa panalangin ito kapatid, at ariin mo na ito ay panalangin na nanggagaling sa iyo. Ililid lang kita. Sabihin mo, Amang Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Dahil ibinigay mo si Jesus, siya ang namatay para sa akin. Siya po ang nagbayad sa aking kasalanan. At ngayon, tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas dahil gusto ko ng kanyang regalong katuwiran at ng kanyang regalong kabanalan. Salamat po, Amang Diyos. Ginawa mo akong banal, ginawa mo akong matuwid, hindi sa pamamagitan ng aking kabanalan at katuwiran, kundi dahil sa aking Panginoong Yesus. Ako ngayon ay anak mo na, at dahil ako'y anak mo na, ako ay tagapagmana na ng iyong kaharian, at ang lahat ng pinagtagumpayan ng Panginoong Yesus ay akin ang inaangkin sa aking buhay. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Kung sumunod po kayo sa panalangin na yon, kapatid, ikaw ay meron nangyari sa iyo, nagkaroon ng born again experience ang tawag namin dyan. Yung luma mong pagkatao ay namatay na at ikaw ngayon ay may bagong nature. Kaya magpatuloy ka. Huwag mo sayangin yung tinanggap mo mula sa Panginoon. Magpatuloy ka sa pagsunod, magpatuloy ka sa paglago, magpatuloy ka sa pagkakaunawa kung sino ang ating Diyos, kung ano yung kanyang ginawa para sa iyo at kung sino ka na ngayon sa harapan ng Panginoon. At ang kailangan mo nang gawin ay magbasa ka ng salita ng Diyos sa Biblia, dumalo ka sa mga gawain kung hindi ka pa pwedeng dumalo, at pwede namang tutukan mo yung mga gawain ng Christ Ambassadors sa online, kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Araw-araw po tuwing hapon ay meron tayong online prayer. Pwede kang tumutok kapatid, at sa tuwing Sunday meron po tayong Sunday celebration, at ipinagdiriwang yon sa Blessed Pansinaw, sa Gapan at sa main church sa Pansol. Tutukan nyo lang po yung ating mga gawain sa tuwing araw ng Sunday. Samahan niyo po ako ngayon sa panalangin. Itaas po natin sa panalangin ang mga kahilingan po at pangangailangan ng ating mga kapatid. Amang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat damang-dama po namin kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay. Hindi ka nagkulang, lagi kang tapat, Panginoon, at lagi kang nasa tamang panahon kapag ikaw ay nagbiyaya sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong hapon, meron po kaming confidence na kapag kami po ay lumapit sa iyo, kami po ay hindi mo itatakwil, hindi mo po kami tatalikuran, kundi tatanggapin mo po kami sapagkat ang ginawa po ng Panginoon sa aming mga buhay ay sapat, Amang Diyos. Hindi po kulang, kundi ganap. Ginawa po kaming matuwid sa iyong harapan at ginawa po kaming banal, at dahil po rito ay pwede ka naming makita na mukhaan sa pamagitan po ng mga panalangin aming uusalin ngayon sa oras na ito. Kami pong itinataas, Amang Diyos, ang aming Ate Marlene Mangalos, at aming pong inaangkin ang kanyang successful surgery of thyroid bukas. Panginoon, ano man po yung kanyang pangangailangan, ikaw na po ang nag-supply. At patuloy po naming inaangkin at dinideklara na matagumpay ang surgery at magpapanumbalik po yung kanyang kalakasan at kalusugan sa lalong madaling panahon, at siya po ay makakapamuhay ng normal, Panginoon, gaya po ng yung nais na mangyari sa kanya. Salamat po pati sa kanyang mga pamilya na sila po ay binabalutan mo ng iyong pag-iingat at ng iyong kapayapaan at kagalakan kahit po sila ay may pinagdadaanan. Amin din po minasasalamatan, Amang Diyos, ang maganda pong resulta ng biopsy ng aming Ate Dibig. Subalit, may pangangailangan po na operahan siya upang hindi na po bumalik-balik pa yung kanyang naranasan. Ama, alam po namin na ikaw ang Diyos ng kaayusan at ikaw rin po ang Diyos na nangako na hindi mo kami iiwanan at hindi mo po kami pababayaan. Kaya sa oras na ito,
Amin pong itinataas sa iyo si Ate DB. Pinasasalamatan po namin ang iyong kabutihan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. At amin pong inaangkin na anuman po yung operation o procedure na gagawin sa kanya, ito po yung magiging matagumpay at patuloy po ang pagsusupply mo ng kanyang pangangailangan, ng kanyang kalakasan at kalusugan. At patuloy pong mararanasan po ng aming kapatid ang iyong katapatan, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong biyaya, ang iyong pabor sa kanyang buhay. Amin din pong itinataas, Ama, ang lahat po ng mga Christ Ambassadors, ang aming mga online prayer partners, ang aming po mga kapatid na tumatanggap na ng yung daily devotion sa tuwing araw, sa tuwing umaga. Yung po mga kapatid namin at mga kapartner namin na nakakaranas ng sakit, lahat po sila na may iniindang karamdaman sa oras na ito. Pati po yung mga nagpapagaling na lang, kagaya po ni Tatang Resty, ni Brother Jonathan Tangkuangco, ni Brother Lyndon Calao, ni Sister Gigi Manalad Panginoon, ni Brother Isagani Flores. At ang iba pa po na hindi namin nabanggit ang pangalan ngayong oras na ito. Kami po patuloy ay nagdideklara sa kanila ng ganap na kagalingan, ang iyong patuloy na kalakasan at kalusugan sa kanilang mga buhay, at ang pagbibigay mo, pagkakaloob mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa pinansyal na aspeto, upang mayroon po silang magamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ay nananatiling tapat sa buhay po ng bawat isa. Sa iyong mapagpalang kamay ay amin po silang pinagkakatiwala. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sa buhay po ng aming Ate Lydia, sapagkat natapos na po yung kanyang surgery at siya po ay nagpapalakas na lang. Patuloy po namin inaangkin ang kanyang kompletong kagalingan at ang restoration po ng kanyang health and strength at ang yung provision sa lahat po ng kanyang pangangailangan. We just declare, Father God, your promise in Psalm 91 verse 16 that with long life you will satisfy her. Ang aming pong Ate Lydia, dinideclare po namin ay magkakaroon po ng isang mahaba at pinagpalang buhay. Amin din pong pinasasalamatan, Ama, at itinataas sa iyo ang lahat po ng Christ Ambassadors, mga online prayer partners po namin at mga tumatanggap at nakakabasa po ng yung daily devotional na pinapadala tuwing umaga. At lahat po ng ngayon ay kaisa namin sa panalanginan. Ama, kami po ay nagdideklara sa kanila ng yung divine protection, ng yung abundant provision, ng yung pagpapala in all areas of their life, lalo na po sa kanilang mga hanap buhay, mga trabaho, yung pag-aaral po ng kanilang mga anak, yung kanilang mga negosyo, yung kanilang mga proyekto, ano man po ang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan, Panginoon. Ito po yung pinagpala mo sapagkat ang lahat po ng magagandang kaloob ay inihanda mo na para sa amin at tinaangkin po namin ito sa pamananampalataya. At amin pong idinideklara ang restoration po ng lahat ng ninakaw ng kaaway sa kanilang mga buhay. Ang kapayapaan mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kagalakan, ang iyong kapahingahan ang siya manatili sa bawat isa. At amang Diyos, dinideklara rin po namin at itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga miyembro ng pamilya, yung aming mga tatay, nanay, kapatid, pinsan, kamag-anak, mga in-laws, mga kaibigan, mga kaklase, mga katrabaho, Panginoon. Yung pong aming mga sponsors at benefactors, yung pong mga faithful givers at supporters sa ministry at sa mga proyekto po ng Christ Ambassadors. Lahat po sila, Ama, ay aming itinataas sa iyo upang sila po ay makaranas ng iyong dakilang pag-ibig, pagpapala, kapayapaan, kagalakan, at upang patuloy po na maranasan nila ang iyong provision at blessing sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay. Amin din pong itinataas sa iyo ngayon ang lahat po ng mga medical frontliners, lahat po ng mga manggagawa, lahat po ng mga naghahanap buhay na kapwa po ng Pilipino na nagsisikap upang buhayin ang kanilang mga pamilya. Lalo na po yung mga nasa mahirap na kalagayan, Panginoon. Yung pong dumadanas po ng mga matinding kapagsubukan ng pagngangalit po ng kalikasan, Ama. Yung pong mga tinatamaan ng matitinding baha, ng mga bagyo, ng mga pag-ulan. Yung pong hindi po nakakapagtanim, hindi po nakakapaghanap buhay. Panginoon, amin po silang itinataas sa iyo. Ikaw po ang aabot sa kanila. Salamat po sa iyong pag-iingat. Salamat po at patuloy mo po silang pinagpapala at ginagabayan, Amang Diyos. Salamat po na pinagkakaloob mo lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo na po yung pangangailangan nila for salvation and for deliverance. Ama, naniniwala po kami, hindi mo po gagawing huli ang lahat para sa kanila, kundi gagamit ka ng pamamaraan upang maabot po ang aming mga kababayan na ito, upang sila rin po ay makakilala sa Panginoong Yesus at magkaroon po ng personal na relasyon sa Kanya. At
magkaroon ng pagkakataon na maranas ang John 10:10 life na ipinagkakaloob mo po sa lahat ng mga sa iyo ay nananampalataya. Amin pong dinadalangin sa iyo ang aming bansang Pilipinas upang makaahon na po ang ekonomiya at makapanumbalik ang sigla ng kalakalan, Panginoon, at ang trabaho. At magkaroon na po ng matuldukan na po at matapos na ang bangungot ng COVID-19 nito. At magkaroon na po ng tinatawag na herd immunity upang hindi na po kumalat pa ang virus sa mga Pilipino, sa aming mga kababayan. Ama, ikaw po nakakaalam, pero naniniwala po kami, nakita mo na po ang katapusan ng mga challenges na ito, ng COVID-19 nito, ng coronavirus nito. At kami po'y patuloy na nananampalataya sapagkat alam po namin, hindi mo po kami pababayaan at patuloy mo po kaming sasamahan. At kahit po ano ang mangyari, Panginoon, ay mananatili lang po kaming nagtitiwala sa iyong mga pangako. At salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo po kami pinagkukulang sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Finally, Father God, we lift up to you our government officials from the national down to the local level, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay at proteksyon upang mapamahalaan po nila ang kanilang mga nasasakupan ng may katalinuhan, na may katapatan, na may kasipagan, na ang inuuna po ay ang pangangailangan ng bayan bago po yung kanilang sariling interes. Amin pong itinataas sa iyo partikular ang aming Mayor Rene at ang kanyang team sa bayan ng Candaba upang magkaroon po siya ng guidance and protection, Panginoon, malakas na katawan at katalinuhan at kagalingan na mapangunahan po ang aming bayan upang matugunan po ang challenge na ito ng pandemic at ang mabigyan po ng kalutasan ang mga suliranin ng aming bayan at patuloy po na ikaw ang maitangyad at maitaas sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Alam ko po, ikaw ay tumutugon sa lahat po ng aming ipinapanalangin sapagkat ipinalangin po namin ito ng naayon sa iyong kalooban at nang may pananampalataya at pagtitiwala at pagpapasalamat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa bawat isa na nakiisa sa akin ngayon. Hindi ko na po kayo ma-shout out lahat. Naniniwala po ako na nakikita kayo ng Panginoon, nakikita po ng Panginoon ang inyong mga buhay. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsama sa amin sa bawat hapon, sa bawat alas 5 ng hapon na idinadahos po ang ating panalangin. Kaya ngayong hapon pong ito, tanggapin po nating lahat ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang pagpapala po ng Panginoong Yesus at ang patuloy po ng kalakasan at kaaliwan ng banal na Espiritu. Lagi po nating tatandaan na because of Jesus, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved. Maraming pong salamat. To God be all the glory. Magandang araw po sa bawat isa.